Wala na ngang nailalatag na mga magagandang programa o magagandang polisiya o magagandang proyekto. Normally kasi ito yung ginagawa dapat ng isang palace press officer, no? Ilatag sa publiko kung ano-ano yung mga nangyayari, ano-ano yung mga magagandang proyekto. Ang nangyayari kasi nalulunod sila sa sobrang politika, no? They're being drowned in too much political noise so that the public is now not appreciating whatever the government is doing right. I'm sure naman kahit paano may ginagawa rin naman magaganda ang gobyerno, no? Pero kasi masyadong nakafocus itong si Claire Castro doon sa political aspect, no? At nawawala na yung kanyang direction pagdating doon sa mga social reform programs, doon sa mga progressive na mga proyekto na siguro naman ginagawa rin ng pamahalaan. I think kung mapapaunawa niya 'to sa taong bayan, mas magiging maganda. Ang problema kasi parang laging nakafocus sa mga Duterte, laging ibabalik sa mga Duterte. I think that is a symbolism of weakness, eh. Kasi they have been in power for what, almost 4 years now. At kung hanggang sa 4 na taon na panunungkulan mo, wala ka pa rin ibang babalikan kundi yung nakarang administration, it just goes to show that you are indeed a weak leader, no? That you really do not have any clout at all. Yung paraan ng kanyang pagsasabi, no, at yung paraan ng kanyang paglalahad nito hindi talaga katanggap-tanggap sa taong bayan kasi parang pinamumukha niya sa atin, no, that the president is doing something when in fact we're not seeing anything, no? So kumbaga parang in short, excuse me for the word, pero minsan para tayong pinagmumukhang tanga ng palasyo. Nagtapos po ang 2025 na nakapagtala po, naitala po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. itong mababang trust rating po niya sa dalawang magkaibang surveys, isa po sa SWS at isa po dito sa Pulse Asia. Prof, ano bang nakikita po ninyong pangunahing dahilan kung bakit ganito po ang naging assessment kung dito po sa latest survey po ang tiwala ng taong bayan sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Well, plain and simple, no. When we talk about trust kasi, this is relevant or this is connected with the public perception of the truth, no. And dito nga halimbawa sa usapin ng flood control, which I think is the main reason kung bakit hindi niya mapataas yung kanyang numero, no. Actually, talagang sad-sad ito. I think he will go down in history as one of the presidents na talagang may pinakamababang marka, no. And I think yun nga, no, yung nangyaring flood control scandal, no, this fiasco, this mess we call the flood control, I think really pulled down the numbers. Hindi dahil sa nagkaroon ng iskandalo, kundi dahil doon sa kawalan ng decisive action, kawalan ng solido na direction na nanggaling dito sa Pangulo. Yes, lagi nilang kiniklaim, Malacanang always says that siya yung nag-expose nito, pero nakita naman natin, no, na over the months, no, na nangyari na nga at nandito na itong problema, wala tayong masyadong nakita na decisive action on his part, no. And I think the reason for this, plain and simple, is because he is trying to protect not only his allies, but more importantly, he is protecting himself, no? Because nagiging malinaw pag may mga denial at may mga defection na nangyayari, at ito nga ay ginagawa ng Malacanang, na talagang ayaw nila na mapunta itong usapin na to sa Malacanang. Because if everything else will fail and it will open or it will lead the doors to Malacanang, definitely the president and the presidential son, not to mention of course yung kanyang pinsan, will definitely be implicated in this issue, no. Kaya kung makikita natin ganun ka bagal o ganun kalamya yung kanyang action dito, no. Kasi kung tunay nga na siya ay walang involvement dito, no, at nakita niya na ganito yung problema, at alam niya na kapag hindi niya to inaksyonan, talagang sasadsad yung kanyang mga numero. I Opo. think logic will tell us, no, na gagawin niya yung dapat, yung gusto ng taong bayan. Pero maliwanag, no, na ang nangyayari is taliwas doon sa gusto ng taong bayan. Halimbawa, yung paglilihis nila ng issue papunta halimbawa sa mga Duterte o papunta sa ibang mga issues na hindi nila talaga tinutumbok yung talagang
gusto ng taong bayan. Simple lang naman ang gusto ng taong bayan eh. For the big fishes to be investigated, for the big fishes to be imprisoned later on, to be filed cases against with, yun lang naman ang gusto natin pero hindi nila yon kayang ibigay precisely because they are trying to protect people. No? And lahat ng mga nangyari, yung pagre-resign ng dalawang matataas na miyembro ng kanyang gabinete, yung pagke-create ng ICI halimbawa na siya rin naman nag-isip at siya rin naman nag-execute, wala naman talagang kakayahan to actually file cases and create actions, no? All of these things, no, isama pa natin yung mga revelations na naibigay sa atin ni Zaldico, ganun din naman ng kanyang kapatid. I think all of this really painted a very negative picture on the president, kaya sumadsad yung kanyang numero, no. Idagdag pa natin that the economic frontiers of the country, the economic aspects of the country is also not doing very well at the moment, no. Bagsak yung ating stock market, mataas yung palitan ng dollar to peso. What else? Yung ating GDP, we failed to reach our target. Unemployment rate is very very high, inflation is very high. So all of these things, no, nakikita ng taong bayan, politically wala kang ginagawa and economically may hirapan yung taong bayan. So, anong ibibigay sa yung marka, 'di ba? Siyempre, talagang naturally, yun yung mangyayari. Opo, at may sinasabi din yung mga survey na mas malaki yung ibinaba ng trust sa Visayas at sa Mindanao. Sa tingin po ninyo, senyales na ho ba ito ng lumalaki pong regional disconnect ng administrasyon? Well, to begin with, Visayas and Mindanao was never really the turf of the president, and to be honest, the only reason why he was able to really get votes in Visayas and Mindanao during the 2022 elections was precisely because of the vice president, no. And I think nagiging maliwanag ngayon that yes, nagkakaroon ng mga regional alliances basically, and the tendency for this regional regional factions to gravitate alongside a particular candidate, especially nga na maliwanag, no, na ang nagiging frontrunner natin sa 2028 elections is VP Inday Sara Duterte. So basically that's really how it will go, no? And siguro nakikita natin, no, Visayas and Mindanao remains to be the poorest, no? O nandito yung mga may pinakamatataas na insidente ng poverty, no? At maaaring nararamdaman ng mga tao dito na sila ay talagang hindi naalagaan o sila ay nasa-set aside ng pamahalaan at hindi nakakarating sa kanila yung mga serbisyo na dapat na natatamasa nila. And idagdag pa natin dito syempre yung usapin nga ng corruption, no? So kumbaga parang hindi na nga sila nararatingan ng serbisyo, napapagnakawan pa. So definitely mararamdaman nila talaga that they're being neglected. And so if you're being neglected by the president, alangan namang bibigyan mo siya ng mataas na marka, no? So syempre mayroong kakayahan ng taong bayan to actually air out their sentiments against the sitting president, especially if he is not performing well. Opo. Pero sa kabila po ng pagbaba ng trust rating, nananatili pa rin hubang may solid na suporta si PBBM sa ilang lugar po, at anong ibig sabihin po nito sa kanyang pamumuno? Actually, hindi na nga natin kailangan siguro ng to be very scientific about it. Number one, itong surveys na to actually are very evidence driven to no. Meron talaga tayong tools, statistical methodologies na ginagamit dito sa surveys, and if the surveys actually point out na talagang mababa yung kanyang trust rating, I think we need to accept it with a grain of salt. Secondly, apart from the surveys, nakikita naman natin whenever he goes around, no, the public acceptance is, I think, very very cold to say the very least, no. Kumbaga parang hindi natin nakikita yung init ng pagtanggap sa kanya ng taong bayan. I mean, in the same manner as, for example, President Duterte during his time, and even after he became the president, is being accepted by the people, 'di ba? Kasi iba yung doon mo makikita no, if you're doing well, if you're being appreciated by the public, yung pagbaba mo pa lang sa halimbawa sa van o sa helicopter, sa eroplano,
hindi magkamayo yung taong bayan ano na pagbati sa'yo, pagkaway sa'yo. Dito nakikita natin halos walang gustong siya lang yung kaway ng kaway pero walang kumakaway sa kanya, no? At wala halos gustong magpa-selfie sa kanya, no? And this is a manifestation kasi hindi natin mapipilit yung emotion ng tao. I mean, hindi natin madidiktahan na you like the or you love this president or you like this president. We cannot enforce that because it will come out naturally, no? And I think alam ng taong bayan kung ano yung dahilan kung bakit ganito yung kanilang pagtanggap sa pangulo. So I think if the president really wants to rebound or change these things, marami siyang kinakailangan baguhin. Unang-una siguro rito, kailangan niyang ayusin yung kanyang communications, no, with the people. I think Yusek Claire Castro is not doing a very good job, in this case. Nagiging maliwanag that Yusek Claire is, instead of clarifying things, I think she is making it more difficult for the people to appreciate what the president is doing. If the president indeed is doing something, no, hindi nagiging maganda rin na para bang nakikipag-away siya, no, sa mga kritiko ng pangulo at hindi niya tinatanggap yung mga hindi magagandang mga paratang sa pangulo. I think they need to shape up dito sa PCO definitely. Po, baga may pagkukulang doon sa kanilang narrative strategy kasi sa halip nga na paliwanag sa publiko ang nauna ngayon yung kritisismo. Ganun, Prof. Yes, para kasing parang dinideflect nila, no? Parang lagi silang nasa defensive mode, no? Unang-una, wala na ngang nailalatag ng mga magagandang programa o magagandang polisiya o magagandang proyekto. Normally kasi ito yung ginagawa dapat ng isang palace press officer, no? Ilatag sa publiko kung ano-ano yung mga nangyayari, ano-ano yung mga magagandang proyekto. Ang nangyayari kasi nalulunod sila sa sobrang politika, no, they're being drowned in too much political noise so that the public is now not appreciating whatever the government is doing right. I'm sure naman kahit paano may ginagawa rin naman magaganda ang gobyerno, no? Pero kasi masyadong nakafocus itong si Claire Castro doon sa political aspect, no? At nawawala na yung kanyang direction pagdating doon sa mga social reform programs, doon sa mga progressive na mga proyekto na siguro naman ginagawa rin ng pamahalaan. I think kung mapapaunawa niya to sa taong bayan, mas magiging maganda. Ang problema kasi, parang laging nakafocus sa mga Duterte, laging ibabalik sa mga Duterte. I think that is a symbolism of weakness Kasi they have been in power for almost 4 years now. At kung hanggang sa 4 na taon na panunungkulan mo, wala ka pa rin ibang babalikan, kundi yung nakarang administration, it just goes to show that you are indeed a weak leader, no? That you really do not have any clout at all. And I think this is what she's trying to project at this point in time, no? Yun nga lang, yung paraan ng kanyang pagsasabi, no, at yung paraan ng kanyang paglalahad nito hindi talaga katanggap-tanggap sa taong bayan kasi parang pinamumukha niya sa atin, no, that the president is doing something when in fact we're not seeing anything, no? So kumbaga parang in short, excuse me for the word, pero minsan para tayong pinagmumukhang tanga ng palasyo. Opo. Pero kung magpapatuloy po ang ganitong trend, Prof, posibleng mabawasan yung political capital ng Pangulo. Sa tingin po ninyo, kaya pa ba itong i-reverse ngayong taon o sa mga natitirang mga panahon o taon ng termino ng Pangulo? It will be a very, very difficult process, pero it's doable, I will say, no? Basically, ang kailangan lang naman talagang gawin dito, and I think I've mentioned this in many other interviews in the past, ang kailangan talagang gawin dito ng palasyo is magkaroon ng focus, no? Ang hirap kasi kapag may isang malaking hamon sa administrasyon, ito nga yung corruption, na kung saan maganda na sana to na gamitin niyang leverage, no, para kahit paano magkaroon siya ng isang legacy measure na may iwan sa taong bayan. Ang problema lang kasi is unang-una, hindi niya to natutugunan ng maayos, nagbibigay ng mga pangako na hindi naman natutupad.
puro optics, puro narrative spins ang nangyayari, puro appeasement o kumbaga pampalubag loob no sa taong bayan. Lahat ito syempre nakikita natin. Hindi naman tayo definitely hindi naman tayo pag kumbaga parang oblivious dito sa nangyayari mga issues na to. And we know the strategy being used by Malacanang. Yun nga no, yung denial, yung deflection, yung disorientation, maliwanag 'di ba? Kaya ang nagiging punot dulo nito is distrust, 'di ba? When you deny, when you deflect, when you disorient the public, it will definitely lead to distrust. No? Kaya mababa ang tiwala sa kanila. It's because of what they're doing, no? And so what I think the president could do if ever he wishes to salvage this position, may panahon, pero I think the window is very very small because you remember that by next year especially he is actually this year pa lang, maybe he could already we could safely say that he is already going to have or going to be a lame duck president, no, especially now na the tensions for the 2028 elections is being felt this early. Yun nga parang masasabi natin 2028 is 2026 no? This year is going to be very very crucial for the positioning and the establishment of alliances. And so the window of opportunity for him to redeem himself becomes very very small given the fact that he is going to enter already the lame duck phase of his presidency. So if ever he wants to do something decisive, if ever he needs to do something swift and something na could turn things around no to his favor, I think he needs to do it right now. Pero kasi ang tanong kasi lagi natin dito is paano niya to gagawin? Paano niya gagawin kung siya mismo, pamilya niya at mga kaalyado niya matatamaan nitong issue na to. So it's a question of whether hahayaan na lang ba niya na sumadsad yung kanyang ratings, yung kanyang satisfaction and trust rating, or gagawin niya yung gusto ng taong bayan even if this will mean that he's going to compromise relationship with the people that are close to him. No, so medyo mahirap yung sitwasyon niya ngayon definitely. Pero yun nga, kung talagang maninindigan siya dun sa tama, I think maintindihan siya ng taong bayan.